Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay nasa ika-33 na yugto tayo ng Cele 40 Day Prayer and 23 Fasting for the Nation, na may tema po na ang aking nakakamanghang kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Amen po. Tayo po ay manalangin mga kapatid, at sa kabutihan ng Diyos anyayahan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang banal na espiritu na siyang manguna sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Po tayo manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyong harapan ng may papakumbaba. Ama, humihingi ako ng tulong sa iyo, Diyos, sa pagbabahagi ko ng salita. Ang iyong kapangyarihan ang siyang manguna. At lahat, Panginoon, ng aming mapapakinggan na iyong salita, Panginoon, yung mga naranasan ko na kamangha-mangha, Panginoon, dalangin ko, Diyos, ito po ay maging hatid sa iba na nakikinig, na makapagpatibay, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Dalangin ko, Diyos, na sa oras na ito, buksan niyo po ang aming mga mata, ang aming mga tenga sa spiritual, sa aming pakikinig. Lukuban niyo po kami ng iyong banal na dugo, palibutan ng napakaraming anghel. Turuan kami ng iyong banal na espiritu, Panginoon, siyang manguna, Panginoon, siyang magsalita. Daluyan po ako ng kapangyarihan mo, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng aming mapapakinggan, ito ay makakapagpalakas, makakapagpalalim pa ng aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Yun po, yung tema po natin ay ang sabi, ulitin ko po, ang aking nakakamanghang kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Sisimulan ko po ito sa pagbasa ng kanyang salita sa aklat po ng mga gawa 2, Kabanata 2, talata 43. Ang sabi po dito, maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Amen. Napakaganda po ng binasa natin na salita ng Panginoon. Maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao na may paggalang at takot sa Diyos. Amen po. Ang karanasan ko sa pagmiministeryo o sa paglilingkod sa Panginoon ay talagang masasabi ko, kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan ko yung kamangha-manghang kapangyarihan ng Panginoon, yung himala niya. Ang una, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, naranasan ko ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa akin. Nung ako ay pinagaling ng Panginoon. Yan ay talagang naranasan ko. Talagang yung pagpapagaling ng Panginoon sa buhay ko, nung ako'y nagkasakit, pinagaling niya ako. Nung una, nagdududa pa ako eh. Pero nung isinuko ko ang Diyos, isinuko ko ang buhay ko sa Diyos, naranasan ko yung kamangha-manghang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ko, tunay o Diyos na makapangyarihan ka. Pinagaling mo ako. Kasi po, ako po ay
bumaba ang potassium. Namayat, na ospital po ako. Ilang balik po sa ospital. Pabalik-balik po ako. At hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi pabalik-balik lang po yung sakit, yung bang pagbaba ng potassium, nangangatal, nangihina ka, at hindi irritable yung katawan mo, yung bang hindi ka mapakali, nadidepress ka na. Nag-resign ako sa trabaho. Lalo akong na-depress. Lalo akong nawala ng pag-asa. At noong noong nagkaroon po ng youth camp, unang-unang youth camp dito sa CLF, ako po yung isa sa pinagaling ng Panginoon ng mga taong yon. Salamat sa mga lingkod ng Diyos na pumunta dito. Naranasan ko yung himala ng Panginoon. Naranasan ko yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yung espiritu yung spirit of infirmity, yun ang nangangala, yung bang parang nangingimay. Then pinalaya ako ng Lord doon. Pinagaling niya ako. Tapos natatandaan ko nung ako'y pinag-pray deliverance, doon ko naranasan ang kamangha-manghapang karanasan ko sa Panginoon. Sumuka ako ng itim na dugo. 3 tumpok yun. At ang nag-pray sa akin noon ay si Pastor Elmer, kasama si na Pastora Baby. Sabi ko, Lord, salamat po. Pinagaling mo ako at naranasan ko yung kamangha-manghang himala mo. Pinagaling mo ako, Lord. Gusto ko po itong lalo pang maranasan. Gusto ko pong maglingkod sa iyo, Panginoon. Nung tuluyan ang pinagaling ako ng Panginoon, hindi na bumalik yung nararamdaman ko, hindi na bumaba yung potassium ko, wala na. As in, bagong katawan. Na-deliverance ako, nagkaroon ako ng kagalingan kompleto. As in, kompleto, pinagaling ako ng Diyos. Naghimala ang Panginoon sa buhay ko. Then, nagkaroon po ng pagkakataon muli na ako ay tumayo at ipatotoo ang kamangha-mangha at gilalas na kapangyarihan ng Diyos. At binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon mabuhay. Kaya nakakamangha ang himala na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Tapos binigyan ako ng pagkakataon mag-aaral sa Bible School. At doon lalo ko naranasan ang kamangha-manghang gawa ng Panginoon. Kasi napakatagal ko nang hindi nag-aaral. Mahirap bumalik sa pag-aaral lang napakatagal na natigil. Pero sabi ko, Lord, salita mo naman ito. At wala namang magiging mali dahil ang pinag-aaralan namin ay salita mo. Yung salita sa Biblia nakasulat. Kakamangha ang Panginoon dahil binigyan ako ng karunungan na sagana. Nung ako'y nag-aaral sa Bible School, binigyan ako ng saganang karunungan ng Diyos. Natapos ko po yung pag-aaral ko doon. Kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Dahil yun po yung may mga honor, mga medal din. Naging valedictorian po ako noon sa pag-aaral ko.
Sabi ko, Lord, salamat po sa karunungan. Kamangha-mangha yung binigay mo sa akin na karunungan, Lord. Kasi mga bata pa, yung mga kaklase ko nun. At sabi ko, Lord, salamat po. Na-experience ko ulit yung mag-aral. At ang kagandahan pa nun, Lord, yung salita mo, pinag-aaralan ko. Salamat sa Holy Spirit, salamat sa banal na Espiritu na bigay ng Diyos. Na sa bawat araw tinutulungan niya ako na ipaunawa, ipaintindi ang lahat ng pinag-aaralan namin yun sa Bible School. Yan, nandoon na yung habang nasa Bible School, nag-OJT kami noon. Yang marami ding karanasan sa pag-OJT namin. Natuto akong tumayo sa unahan na nung una natayo ako na namumula-mula pa. At sa kalooban ng Diyos at sa kapangyarihan at kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa akin, binigyan ako ng tapang, lakas ng loob. Naranasan ko yung himala na ang naranasan ko yung kapangyarihan ng Diyos. Nung habang nagsasalita ako mismo nagugulat sa sinasabi ko. Dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos. Dahil ito ay flow ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung flow ng Holy Spirit na siyang nagtuturo, gumagabay. Nung ako'y nag-OJT. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At hanggang ngayon, nararanasan ko yung kamangha-manghang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kapag pumupunta po ako, nagbibisit sa mga kapatiran, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lalo na sa mga may sakit. At hindi sa mga hindi pa nakakakilala. Napapasalamat ako at nararanasan ko yung kamangha-manghang karanasan ko sa pagmiministry. Lalo na po noong napunta ako sa Payapa, naranasan ang kamangha-manghang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ng isang matanda, 80 years old na po siya. Hindi niya kilala si Jesus. At noong sineshare namin ang gospel ng salita ng Panginoon, at narinig niya ang kamangha-manghang salita ng Panginoon, yung mukha niya nag-glow, yung nabago ang image ng taong yun. Kasi nalaman niya yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kamangha-mangha. At ang kamangha-mangha pang ginawa ng Panginoon, tumanggap yung taong yun. 80 years old. Nakakawaw. Ang kabutihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng tapang. Bigyan mo ako ng karunungan upang maibahagi ang salita mo. Pangunahan ako ng Holy Spirit. Pinaranas ng Lord sa akin. Noong isa pa na nagbabahagi kami pa ng salita ng Panginoon. Yung may sakit. Lubos na nagtiwala sa Panginoon. At siya'y pinagaling. Isang tatay pinagaling ng Diyos. Bukod po yung nasa Payapa. At dito sa San Juan, isang tatay pinagaling ng Panginoon. Pinalakat. Ang dalangin lang. Sabi ko nga, lagi kang manalangin, tatay. Dahil ikay pinagaling na ng Diyos. Naranasan ng tatay na yun na siya'y pinalakad. Na siya ay pinahakbang uli ang kanyang mga paa. Kasi na-stroke eh. Naranasan niya. At naranasan niya yung kamangha-manghang himala ng Panginoon. Kanina nga lang po, nung kami ay nag-visitation pa. Nag-visitation po sa kabataan. Ako naman po ay hindi ako mapakali talaga kapag pag nagbibisit
Sabi ko nga hindi ako mapakali na hindi maibahagi yung salita ng Diyos. Talagang yung may pinuntahan po ako isang mag-asawa. At sabi nga sumasakit daw yung likod. Alam niyo po, naranasan nila yung manghang kapangyarihan ng Diyos. Pinag-pray ko po sila, yung tatay. At ang kagandahan pa dito, nanalig sa Panginoon at nanampalataya. Yung likod niya, nung pinag-pray, paghapo. Pero noong katapos sa pag-pray, hindi na raw sumasakit. Nawala na yung sakit na nararamdaman niya sa likod niya. Praise the Lord. Yun ang kamangha-manghang himala ng Diyos na na-experience ko kanina lang. Tumanggap din sila, mag-asawa. At sabi ko, babalik ako, magkakaroon kami ng Bible study sa kanilang bahay. Praise the Lord. Dahil kamangha-mangha yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. At talagang kakaiba. Ang target lang namin yung isang kabataan mapuntahan, pero will ni Lord yung nasunod. May mag-asawa na nilapitan ko na sinirang ko ng gospel. May nararamdaman pala physically. Pinagaling ng Diyos nung pinag-pray. At sila pa, ang kabutihan ng Diyos, tumanggap sila sa Panginoon ang tagapagligtas ng ating buhay, ang Panginoong Hesus lang. Naranasan nila ang kagalingan. Naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Kamangha-mangha po ang aking nagiging karanasan sa kabutihan ng Panginoon. Amen. At yung isang biyaya, hindi lang sabi nga gagaling yung pong isang pinag-pray namin na naranasan din ang himala ng Panginoon. Yung prayer meeting po yon, ang pangalan po ay ang naghimala sa buhay po ni Brother J.R. Macaraig. Then sabi, itong prayer meeting pinag-pray na ma-promote sa trabaho. Nung prayer meeting, nandun siya, tinaas niya yung kamay niya. Nung nagpe-pray po kami, diniklara namin na may mapopromote na isang tao. Hindi ko kilala. Pero nagbanggit po ako sa panalangin na may mapopromote sa trabaho. Bring niyo po, Biyernes, pinag-pray namin nung hapon. Sabado ng umaga, nag-text po yung tao. Hindi ko po siya kilala. Kasi hindi ko kilala. Nag-text po sa akin na na-promote po siya. Hindi lang po sabi nga sa sakit gagaling, kundi sa mga biyaya ng pagpapala ibibigay ng Panginoon, maghihimala. Amen po. Napakabuti po ng Diyos. Na-promote po yung tao as a supervisor. Napakabuti po ng Panginoon. Isang himala na naranasan po sa Panginoon na mga anak din ng Diyos, mga nananampalataya, iaahon sa kahirapan. Amen. At isa pa po, naalala ko, nakaranasan ko na himala ng Panginoon. Meron pong isang babae, time po ng worship service, na habang nanalangin ay nagsisigaw. Parang nagwawala. Dinala po namin nandun po kami dati sa Tita Ines. Pinag-pray po namin. Alam niyo po yung babae, nung pinag-pray namin, mimik po siya ng maliit na boses. Para daw may sumasapi. Pinag-pray lang namin. Hiningi namin sa Lord yung himala niyang kapangyarihan.
maranasan niya ang kagalingan spiritually. Yun niyo po yung tao ngayon hanggang ngayon.